May isang taong dumating ng walang kasamang kamera, walang videographer, at walang anumang kaguluhan. Ito ay mga kalingap, may mga tagpo sa buhay na hindi na isasama sa kamera, hindi na i-upload sa social media, at hindi na ibabalita sa maraming tao. Ngunit ang mga sandaling ito ang kadalasang may pinakamalalim na kahulugan sapagkat nagmumula ito sa pusong tunay na nagmamalasakit. Bago pa man sumapit ang araw ng libing ni Tatay Robin, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang tahimik na nakaburol si Tatay Robin sa kanyang tahanan at abala ang mga kamag-anak sa pagtanggap ng mga nakikiramay, may isang taong dumating ng walang kasamang kamera, walang videographer, at walang anumang kaguluhan. Ito ay si Vinzi. Hindi alam ng karamihan ang kanyang pagdating sapagkat hindi ito nakuhanan ng video. Walang nag-abang, walang gumawa ng eksena, at walang naghanda para sa isang dokumentasyon. Tahimik lamang siyang dumating na parang isang ordinaryong bisita na may dalang taos-pusong pakikiramay. Nang makarating si Vinzi sa bahay ni Tatay Robin, kapansin-pansin ang katahimikan ng paligid. Maririnig lamang ang mahihinang usapan ng mga nakikiramay at ang tunog ng bentilador na umiikot sa isang sulok ng bahay. Ang mga mukha ng pamilya ay bakas pa rin ang matinding lungkot at pangungulila. Dahan-daang lumapit si Vinzi sa kabaong ni Tatay Robin. Sa mga sandaling iyon, tila bumagal ang takbo ng oras. Matagal siyang nakatayo sa harapan ng kabaong. Hindi siya agad nagsalita. Tila ba marami siyang gustong sabihin ngunit pinili niyang hayaang ang katahimikan ang magsalita para sa kanya. Sa kanyang mga mata ay mababakas ang kalungkutan. Maraming alaala ang marahil ay pumasok sa kanyang isipan. Mga pagkakataong nakasama nila si Tatay Robin, mga usapan, mga tawanan, at maging ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan. Hindi man marinig ng iba ang kanyang mga iniisip, ramdam ng mga naruroon na taos-puso ang kanyang paggalang sa yumao. Pagkatapos ng ilang sandali ay lumapit siya sa mga kaanak ni Tatay Robin. Isa-isa niya silang kinamayan at niyakap. Walang mahahabang salita. Minsan, sapat na ang simpleng pagyakap upang maipadama na hindi sila nag-iisa sa kanilang pinagdaraanan. Ang ilan sa mga kapamilya ay hindi na napigilan ang kanilang emosyon. Muling bumuhos ang kanilang mga luha habang ibinabahagi ang sakit ng pagkawala. Tahimik lamang na nakinig si Vinzi. Hindi siya nagmadali. Hindi rin siya nagpakitang gilas. Sa halip ay pinili niyang damayan ang pamilya sa paraang kaya niya. Habang nagpapatuloy ang gabi, nagkaroon pa siya ng pagkakataong makausap ang ilan sa mga malalapit kay Tatay Robin. Naibahagi ng mga ito ang kabutihan, kasipagan, at mga sakripisyong ginawa ng yumao para sa kanyang pamilya. Maraming kwento ang lumabas, mga kwentong hindi alam ng karamihan. Mga kwentong nagpapatunay kung gaano kabuting tao si Tatay Robin habang siya ay nabubuhay. Sa bawat salaysay na kanyang naririnig, lalong lumalalim ang kanyang pag-unawa sa naging buhay ni Tatay Robin. At marahil doon niya lalo pang naramdaman ang bigat ng pagkawala. May mga sandaling tumingin lamang siya sa paligid. Pinagmamasdan ang mga larawan ni Tatay Robin na nakapaskil sa bahay. Ang bawat larawan ay tila may sariling kwento. May mga ngiti, may mga alaala, may mga pangarap na minsang nabuo. Ngunit ngayon, ang lahat ng iyon ay nagsisilbing paalala ng isang buhay na nag-iwan ng marka sa mga taong kanyang minahal. Hindi rin lingid sa kaalaman ng marami na kapag may taong nawawala sa isang pamilya, hindi lamang isang tao ang nawawala. Kasama nitong nawawala ang isang bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. May bakanteng upuan, may katahimikang hindi dating naroon. May mga gawain na hindi na muling magagawa tulad ng dati. Ito ang realidad na kinakaharap ng pamilya ni Tatay Robin. At ito rin marahil ang dahilan kung bakit mahalaga ang presensya ng mga taong handang dumamay kahit sa simpleng paraan lamang. Habang lumalalim ang gabi, patuloy ang pagdating ng mga taong nais magbigay galang. Ngunit nanatiling simple at tahimik ang pagbisita ni Vinzi. Walang kamera, walang ilaw, walang script. Isang tao lamang na naglaan ng oras upang magbigay ng respeto at pakikiramay.
Bago siya umalis, muli siyang lumapit sa kabaong ni Tatay Robin. Sandali siyang yumuko, tila nag-alay ng tahimik na panalangin. Marahil ay pasasalamat, marahil ay pamamaalam, at marahil ay isang hiling na sana'y magkaroon ng lakas ang mga naiwang mahal sa buhay upang harapin ang mga susunod na araw. Pagkatapos nito ay muli niyang kinausap ang pamilya. Nagbigay ng mga salitang nagbibigay pag-asa. Mga salitang nagsasabing kahit masakit ang pagkawala, kailangang magpatuloy. Dahil iyon ang nais ng bawat magulang para sa kanyang pamilya. Na kahit wala na siya, magpapatuloy ang buhay ng mga naiwan. Nang siya ay tuluyang umalis, hindi man ito napansin ng marami, nag-iwan naman ito ng magandang alaala sa puso ng mga taong kanyang nadalaw. Isang alaalang hindi kailangang makita sa video upang maging totoo. Isang alaalang hindi kailangang mag-viral upang maging mahalaga. Sapagkat ang tunay na kabutihan ay hindi nasusukat sa dami ng views o likes. Ang tunay na malasakit ay makikita sa mga pagkakataong walang nakakakita. At marahil ito ang isa sa mga dahilan kung bakit nananatiling espesyal ang mga ganitong tagpo. Dahil sa likod ng bawat kamera ay may mga kwentong hindi nakukunan. May mga sakripisyong hindi na ibabalita. May mga pagdalaw na hindi na idodokumento. Ngunit nananatili pa rin ang halaga nito sa puso ng mga taong nakaranas. Sa huli, ang pagpunta ni Vinzi sa burol ni Tatay Robin bago ang libing ay nagsilbing paalala na ang tunay na pakikiramay ay hindi nangangailangan ng publisidad. Minsan, sapat na ang tahimik na presensya. Sapat na ang pakikinig. Sapat na ang isang yakap. Sapat na ang paglalaan ng oras. At sa gitna ng pagdadalamati, ang mga simpleng bagay na ito ang nagiging pinakamalaking tulong para sa isang pamilyang nagluluksa. Hanggang sa huling sandali bago ang libing ni Tatay Robin, nanatiling buhay sa puso ng kanyang mga mahal sa buhay ang mga alaala, pagmamahal, at kabutihang kanyang iniwan. At sa mga taong dumating upang makiramay, kabilang si Vinzi, na ipakita na ang tunay na pagkalinga ay hindi kailanman kailangang ipakita sa kamera upang maramdaman ng puso.